Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Magandang hapon mga kababayan kong mga Palawenyo, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News sa Philippines. Pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung Samahan ho ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Don Robert Ramiro, trabaho lang, walang personalan. Ano po mga kababayan ko? At makakasama ninyo ako na maghatid ng mga balita at paalaala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. ay palad ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako Ang headline natin ngayon, mga balita na ating bibigyang daan sa ating palatuntunan, ay ang parusang bitay na pinalagan ng ilang mga kongresista na sangkot sa pangungurakot. At ang Bureau of Custom nagbanta sa mga opisyal o mga tiwaling opisyal ng pamahalaan dito sa nasabing ahensya. At nagbigay ng pahayag si Ombudsman Boying Rimulyo sa mga politiko na iwasan ang conflict of interest. sa bawat palalait na sumaho. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Okay mga kababayan, malupit at hindi makatao ang parusang bitay para sa mga kurakot sa gobyerno ayon dito kay 3rd District Representative ng Manila, Joel Chua. Ayon ho sa kanya ay naniniwala siya na ang ibang mga kongresista o kasama ho niya yung ibang mga kongresista, yung kanilang paniniwala na hindi makatao ang isinusulong na House Bill 11-11 nitong nakaraang 19th Congress na nagbibigay ng parusang firing squad at sa mga mapapatunayang nangurakot sa kaban ng bayan. Marami-rami ito pag ito'y pumasa. Ayon kay 3rd District of Manila Representative Joel Chua, ipinagbabawal sa saligang batas ang ganitong parusa. House bill nga ho ito gagawin palang batas, kinatatakutan na. Mas mainam umano na ideklarang heinous crime ang pangungurakot bago ito isulong. Naniniwala si Chua na mabigat na parusa sa mga kurakot na opisyal ang parusang bitay. Yung existing laws natin ay mabigat na di umano. Ang problema natin ngayon ay yung justice system.
karamihan sa mga kababayan natin, ang mga ikinatatakot is yung justice system. Siguro yun muna ang ayusin natin. Ibalik natin ang tiwala ng tao sa ating justice system. Hindi naman malaman kung hindi naman malaman kung isusulong muli sa 20th Congress ang nasabing panukalang batas, itong House Bill 11-11. Yun ho ang ikinatatakot ng ilang mga kongresista. Yan ho ay bibigyan ho natin ng sustansya mamaya. Maghanda-handa na ho yung bakuna ho natin, pambakuna, pampangimay. Doon sa mga tatamaan ho nito ng balitang ito. Hindi ba mainam na bakunahan muna natin bago natin sila ate ipayuhan ho. Ito pa ho, yung ating pangalawang headlines ay nagbabala ho ang Bureau of Customs, particular itong si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, na agad na masisibak ang sinumang kawani ng ahensya na mapapatunayang sangkot sa korupsyon, smuggling, o anumang gawang sisira sa integridad ng Bureau. Mamaya, marami tatamaan dito eh. Kasabay nitong idiniklara ang pinaigting na kampanya laban sa smuggling at inatasan ang lahat ng collection district na palakasin ang intelligence gathering at risk profiling at enforcement operation. Hinikayat din ni Nepomuceno ang publiko na magsumbong sa mga illegal na aktibidad sa pamamagitan ng platform na isang bumukay komisyoner. Habang pinalalakas ang koordinasyon ng Bureau, ang Bureau of Customs sa iba pang law enforcement agencies. Git niya na walang puwang ang pagiging kampante at panahon upang higpitan ang pananagutan sa loob ng ahensya, kasabay ang mas agresibong paghabol sa mga smugglers at kanilang mga kasabwat. Ito, maliwanag ho. Maliwanag na maliwanag. Bibigyan ho natin ng diin yan mamaya. At yung ating pangatlong headline ay ayon ho dito kay Ombudsman Boying Rimulya, para ho sa mga politiko, iwasan na ho ang conflict of interest. Yan ho. Kung sakaling aabutin pa tayo ng mahaba-habang oras, ay mabibigyan ho natin ito ng daan, sapagkat itong mga ito, ang una ho nating bibigyan ho ng pansin, ang bibigyan natin ng komentaryo, ay itong pahayag ho ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Umanda-handa ng inyong mga upuan, mga kaibigan ko't mga kababayan. Ang sabi ho kasi dito ay hindi ho makatao at talagang malupit. Kagaya ho yung ginawa sa ating bayaning sigat Jose Rizal na firing squad dyan ho sa Luneta, dyan sa Bagong Bayan. Ito ho ang ikinatatakot ng mga kongresista, sapagkat ayon ho dito sa balita, ito daw hong parusang bitay ay para sa mga kurakot,
sa gobyerno. Kada nangurakot sa gobyerno eh. Hindi lang naman ho kongresista eh. Mga senador at maging nasa ahensya ng gobyerno. Eh kung matutupad ho ito at magiging batas na itong House Bill 11-11, ay tinitiyak ko na siguro ay linggo-linggo meron hong pipila o kung saan man nila gustong itong i-firing squad itong mga kurakot na ito sa gobyerno. Abay, mahigit itong 200. At sinisiguro itong mga kawatan sa gobyerno ay ay mabawasan na talaga. Hindi na ho sila mamamayagpag sa pagnanakaw. Sapagkat itong mga magnanakaw ito ay payaman ng payaman. Tatlong buwan lang eh. Halos triple na ang kinita eh. Tingnan nyo sa kanilang mga salin. Na yung kanilang mga salin ay tahimik. Hindi ho inuukil-kil ho yan sapagkat ho ay makapangyarihan ho yung mga ito. Pero pagka ito ay lumabas na ito, pag ito ay naging batas, ay karami-rami ho dito mapapiring squad. Sapagkat ang tinutumbok ng batas na ito mga kaibigan, ay yung mga sangkot sa pangungurakot sa gobyerno. Kaya ho ito'y kinatatakutan nila na maipasa sapagkat di umano ito raw ho ay hindi makatao kapag ka ang mga ito ay na firing squad. Sige. Ngayon, alam pala ho ninyo humihingi ho ito ng ng liway. Itong mga kongresista kung wag daw muna, gawin mo ng heinous crime. Kaya yung heinous crime, ibig sabihin, reclusion perpetua. Ang magiging hatol hurian habang buhay na pagkabilanggo, kapag nagpalit ang presidente, makakalabas ka na. Sa loob ng 6 na buwan, 6 na taon, makakalabas ka na pagka nagbago presidente at magiging kasangga mo. O baka mamaya, ikaw ay mapardon pa. Yan ho. Ito. Ang isa ho sa pinaka-problema ho natin, ang dapat daw talagang ayusin muna. Meron na ho tayong mga existido na mga batas tungkol ho dito sa korupsyon. Sa mga pangungurakot na yan, hindi ho parusang bitay. Pagkabilanggo. Reclusion perpetua. Ito ho, ang problema daw ho kasi ho natin ngayon ay yung ating justice system. Iyon, dito tayo. Ito ho ang pinakang maganda ho sapagkat ho dito sa justice system ho natin, hindi ho justice system justice tiis. Sapagkat yun lamang mga mayayaman, yung mga mangungurakot ho ang nabibigyan ho ng hustisya. Ano hong katunayan? Kaya hong baluktutin ang batas, masunod lamang ang sariling kagustuhan ng mga magnanakaw na ite. Punuin mo na ng pampangima yung kiringgilya dyan. Sino ho yung mga baluktuter na ito? Kahapon lamang ho dyan sa impeachment. Ang sabi ho nung isang abogado ay, naniniwala ho kami na meron na hong kinausap na tao itong si Vice President Sara. May nakontak na ho na assassinator. Pero ang tanong, wala ho kaming alam kung sino yung tao na yun. Pahirang argumento ito. Magtuturo ka na, wala ka naman palang basihan ng kung sino-sinong ituturo mo. Ito yung justice system ho natin. Alam ho ba ninyo? Ito hong justice system natin na dapat na ayusin ayon dito kay Congressman Joel Chua. Na
Ah, yun hong alam nyo ba na kung sino ang mga kinasuhan tungkol ho dyan sa maanumalyang flood control at nakakulong ho ngayon, ipinakulong dito sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr. ay yung mga taong kumukontra sa katiwalian. Yun ho nga lumalaban ho. Gusto talaga nilang malaman kung sino-sino yung mastermind ho dito sa flood control dito sa malawakang Nakawan. Ito ho ang protector. Yung justice ho natin. Pinoprotektahan ho ng batas itong mga magnanakaw na ito, samantalang yung naghahayag, naghahanap ng katotohanan, siya ho ang kinakasuhan at ikinukulong. Yun ho ang dapat daw ayusin eh. Kaya dapat itong ayusin, itong diyan ho sa diyan ho sa NBI. Diyan ho sa Ombudsman. Diyan ho sa Sandigan Bayan. At dapat din ayusin yung dalawang kapulungan, yung Kongreso at Senado. Kasi yung Kongreso, yan hong gumagawa ng mga batas. Sila nga ho nagpanukala itong House Bill 11 to 11. Sila ho mga yung mga lawmaker at ang law enforcer, itong mga NBI, Philippine National Police, Ombudsman, Sandigan Bayan, yan daw ang dapat ayusin. Ito hong napakalaking problema ho natin. Maayos ho ba ito? Kung ang ilalagay ho ninyo dyan ay itong si NBI Director Milvin Matibag. Maayos ho ba natin dito kung ang protector ho dyan sa Ombudsman ay si Buying? Maayos ho ba natin dito kung nabayaran na yung Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police? Ay Sandigan Bayan pala. Saan patatakbo? Ang sambayan ng Pilipino na naghahanap ho ng hustisya, doon na lang ho sa kalye. Sa kalye. Ang ginagawa ho, binabaril ho nila sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Ang mga kurakot, mga magnanakaw, tumanggap ng mali-malitang pera. Ito sila ngayon. Dito ang ginagawa ng taong bayan. Hindi pa sapat yan. Kaya ho sa linggo ho, yung darating na linggo, may panawagan na uli na magkaroon ho ng pagtitipon dyan ho sa Liwasang Bonifacio. Lahat ho ng sektor ay inaanyayahan na makiisa at dumalo para ipahayag sa gobyernong ito na kung meron pang matuwid na justice na katarungan, meron ho bang accountability, meron pananagutan itong mga halal na opisyal ng gobyerno. Nag-aalsa na rin maging ang mga dating mga sundalo. Kung yung mga aktibo ay tahimik lamang yung iba, pero sa kanilang kalooban, labag sa kanilang kalooban ang ginagawa ng gobyerno. Hindi lang sila makapalag sapagkat sumusunod sila sa chain of command. Yan hong pakatatandaan ho natin kung ako man ay naging pulis. At sinabi sa ng aming commander, ganitong gagawin natin, papalag ka ba? Yung isang pulis na pumalag dismiss na-dismiss yun yung isang pulis na vlogger. Kung ako, sabi niya, kung ako ang chief PNP chief, didisiplinahin ko yung hani ng kapulisan sino ba yun? Si Puntanilla? Dismayado ho bagong pulis ho yun. Kung ikaw idiranggo na pagkatapos isusuway ka doon sa chain of command, sayang naman yung pinagpaguran. Kaya pikit mata ka na lang sumunod. Kaya yung pagsunod, hindi na ho talagang 100%.
Kung baga kikilos yan, kilos pagong na. At least sumunod ka. Ayan ho ang justice system ho natin dito. Yan ho ang dapat na daw ma-overhaul daw ho yan. Isa pa ho dyan. Yun ho kasing yun ho mga witnesses ho. Yun ho ang mga ikinukulong. Samantalang yung mga taong mga gahaman, yung mga sakim sa kapangyarihan, yan ho ang nasa labas. Kaya ang inaasahan ho, dito ay itong si dating Bicol Representative Saldico, na dating House Appropriation Committee Chairman. Nangako ka Mr. Saldico na ikaw pupunta ng Pilipinas para ihayag mo yung mga kawatan sa gobyerno, Sukdulang ikaw ay ikulong, bitbitin mo na yung dalawa mong yung aid mong dalawa na si Tiksay at itong si Estrada. Para ho magiging swabe ang dating. Para ho walang kalusot-lusot, lahat sila ay ikukulong. Ito nga ho ang problema ngayon isa pa sa problema ng gobyerno Etong tinik sa kanilang lalamunan, sa kanilang landas, itong si Vice President Sara Duterte. Kaya itong ginagawang impeachment ho dito, talaga naman kumbaga halatang halata Wala ho silang may presentang matibay ng mga ebidensya. Pati ba naman typographical error? Sasali pa ba din pambihirang buhay ito? Mga abogado ito, talagang pinipilit talaga nila yung kanilang gusto. Kaya tama yung sinasabi ni Bendalo Pwede, kayang-kayang baluktutin ang batas. Kaya nga tayo mga abogado Yun nga isang hindi abogado kailangan daw maibendalo, sometimes lang Dapat sometime, isang beses lang, pag sometimes, pag sometime, isang beses lang, ito ang dami. Kaya tayo, wag nila tayong gano'n, wag tayong gaganunin na akala siguro tayo ay mga kinder. Yung pag-iisip po natin ay nasa kinder pa lang ho. Ano ang sabi nung dito? Ano ang sabi dito ng presidente? Sabi ni President Marcos Jr., kung noon ay malaya silang binababoy ang budget, ito may question na nga ho dito Paano binababoy ang budget? Ikaw nga yung pumirma Pagkatapos parang maninisi ka pa. Binababoy yung budget. Dumaan mo sa kamay bago yan mai-distribute sa mga ahensya ng gobyerno. Ikaw pumirma dyan para yan ay maging batas na Pagkatapos ngayon sasabihin mo, binababoy yung budget. Saan ho yung binaboy na budget? Diyan ho sa flood control sapagkat diyan ho kinuha yung trillion na pera na ninakaw. Pambihira. Ngayon, sabi mo, ako ang Pangulo, hindi ko sila kukonsintihin at sila'y aking papalagan. Eto, pumalag ka na. Kaya nga ang pinalagan mo itong dating administrasyon na bakit daw doon sa panahon ng dating administrasyon wala daw nakulong, walang investigasyon. Sa iyo ipumutok ito nga. Sa iyo, ikaw ang naputukan Sinisi mo pa yung dapat hindi na ganoon ang attitude. Dapat dahil sa iyo pumutok, gawin mo na yung solusyon kung paano yung re-resolvehin yung problema na yan sapagkat sa administrasyon mo pumutok huwag mo nang balingan yung nakaraan. Ito bang si Duterte, binalingan ba yung nakarang administrasyon sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino? Binalingan? Hindi Ikaw ay Pampihirang buhay ito. Mukhang malabo pa sa ihi ng mga ng squid, pusit. Yung mga ganitong argumento, Pambihira. Ay sabi mo ang sabi mo papalagan mo silang lahat Wala ni isa na makakalusot. Lahat sila ay ikukulong na
justice system natin. Lahat daw papalagan eh. Lahat ikukulong. Ilan na nakulong? Kasi, babanggitin ko pa ba? Ah? And dami-dami. Sabi nga ho, mahigit 150 daw yung sangkot dito eh. Meron po bang nakulong doon sa 150? O doon sa mga, ayun ho, kaso eh, naging hilaw. Ha? Diyan ho sa Senado. Pagkatapos, ito na ho, bulahin mo na naman kami. Papalagang ko sila at lahat sila ay hindi makakalusot at sila ay ikukulong. Ito ho ay maliwanag na pamumulitika eh. Ito ay maliwanag na paglihis ho diyan sa diyan ho sa issue ng flood control. Mabubula. Galit na ho ang taong bayan, Mr. President. Sa totoo lang ho. Nagmamasid-masid ho tayo. Eh, ikaw naman eh, nakita mo naman yun nung rally nung iglesia eh, monitor mo, nakita mo yung mga lansangan, hindi ho ba? Nakita mo no kung anong reaksyon ng mga kababayan natin. Pupunta ka ba ng Singapore? Aalamin ho namin pag pumunta ka sa Singapore. Pagka sinabi namin galit sa inyo ang taong bayan, pagdating ho sa Singapore, sabihin mo kaming mga sinungaling kapag hindi kami nura doon. Ano hong dahilan? Para magkaroon ng investment, mag-invest. Kagaya nitong ginagawa ng mga kongresista, kunyari magsasarvey-survey. Pumapayag ba kayo na magkaroon ng mag-invest yung mga dayuhan sa Pilipinas? Patira, iba-iba yung tanong, hindi pa nagutan ng yan, ng mga residente, pananagutan ng presidente yan, na maghanap ng investment, tapos bubulahin nyo kami, bubulahin nyo naman yun, yung pala ang inyong layunin ay para sa, para sa constitutional amendment, sa pagbabago ng saligang batas, para sa para mapalawig yung inyong mga termino. Kita mo na yung kabalbalan na pinaggagawa ng mga ito. Yan ho ang justice system natin, Mr. Chua, Joel Chua. Kaya mo bang ayusin yan? Yung mismong presidente yung pasimuno, kaya mo ba yan? Propaganda ba ito para pampabango? Meron pa nga ho dito. Ito pa ho, isa pa ho, babasahin ko. Meron ka pang sinabi dito sa balita kanya sabi nga ho rito, nilinaw ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi iba ang pamantayan ng ebidensya sa impeachment kumpara sa mga kasong kriminal. Iba raw ho ang pamantayan ng mga ebidensya ho sa impeachment kumpara sa mga kasong kriminal. Yun ho bang tinatalakay ho dyan, yung binabatong kaso dyan kay Vice President Sara Duterte, hindi ba kasong kriminal yan? Kaya nga ini-impeach ninyo sapagkat yan ho immune from suit Ayon ho dito kay Chua, mga kababayan ko, kinakailangang patunayan ang kaso bago yung beyond reasonable doubt dahil ang impeachment ay nakabatay sa bigat o preponderance of evidence. Yung pala ho yung bigat ng ebidensya. Kahapon nga, ano nangyari doon? Anong ebidensya mapupulot natin doon? Puro fabricated ho yung naririnig ho natin. Kailangan nating ilagay sa isip na itong impeachment case na ito ay hindi ito kagaya ng criminal case na kailangan yung ebidensya. Ano kailangan? Script na haka-haka. Ang kailangan yung ebidensya at matibay na matibay hanggang dulo. So ito ay hindi lamang yung bigat ng pagpapatunay ani Chua. Pinaliwanag niya na sa impeachment proceedings ang magiging batayan at paghuhusga ay ang kabuuang bigat ng mga ebidensyang iniharap
at hindi ang mas mataas na pamantayang ginagamit sa mga kasong kriminal. Ano? Ewan ko ba? Parang parang ang hirap iintindihin at ang hirap din ipaliwanag kung paano itutuwid yung mali eh. Ang hirap po maghanap po ng mga rason eh. Etong pinasa ko kanina, isang item pa lang ito mga kaibigan ko. Well, tatantanan na ho natin to. Nakakaano na eh. Baka ma-stress yung mga senior citizen eh. Saka hindi natin sila mabibigyan ng ng ligayan ng kanilang damdamin habang sila ay nanonood o kaya ay nakikinig sa ating broadcast na ito, maging dito sa online TV. Iwanan natin yan. Sapagkat siguro may nakapagbigay naman tayo ng impormasyon na nakakapagbigay aral ho sa atin, sapagkat ang layunin ho natin dito, hindi ho tayo nag-uudyok ng pagkabahabahagi. Tayo ho ay nagbibigay ho ng mga impormasyon para ho sa ikabubuti ng lahat. Hindi ho tayo para sa ikasisira o kagigiba ng isang grupo o anumang ahensya ng gobyerno. Nagbibigay lamang tayo ng ating opinion kung paano maresolba ng mga kinauukulan yung ating sinasabi ho dito. Ano mga kaibigan, ito ho ang ikalawa ho nating headline. Na ika nga ay nagbabala na ho itong Bureau of Customs sa mga tiwaling opisyal ng ahensya. Nandiyan pa ba si Brigadier retired Brigadier General Raniel T. Ramiro? Diyan ho sa intelligence ho ng Bureau of Customs. Ang pagkakaintindi ko nasa abroad eh. Hindi ko lang alam kung ito ay nandiyan pa. Ito ho ang sinabi ho dito na babasahin ho natin na nagbabala ang Bureau of Customs, itong si Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa na agad masisibak ang sinumang kawani ng ahensya na mapatunayang sangkot sa korupsyon, smuggling o anumang gawang sisira sa integridad ng Bureau. Eto ho may na ho dito eh. Yung mga kawani ng Bureau of Customs ho, dun sa Intel, Yun ho smuggling dyan ho sa bigas, sa sibuyas ha. Nahawak ho, yung ay tinalakay natin kahapon dyan, yung ika nga dyan yung may hawak ng sindikato dyan ho sa Department of Agriculture. Sapagkat yung pagkakatalaga doon sa secretary dyan ay may kapalit ho yung campaign donation. Sige. Imbestigahan din niya si patid nung si Buying, o yung kaya si DOJ. Sa yung NBI, imbestigahan niyo ito. Pag kaya mo bang imbestigahan itong si First Lady Lisa Araneta at si Martin Araneta, na sila ho yung may hawak ho dyan eh. Diyan ho sa agrikultura eh. Sige, imbestigahan mo. Kaya mo ba? Pinahinto nga yung investigasyon ng Kongreso. Pinahinto nga yung pagdinig ho dyan sa Kongreso, yung dalawang committee ho dyan, pinahinto ng First Lady. Dihinto. Sapagkat ika nga nakukupon lang 20 billion, 9 billion, 11 billion. Diyan ho sa agri-products. Imbestigahan din ho ninyo. Sapagkat sabi nyo kailangan natin yung justice system. Anong justice system? Tuloy ho natin. Kasabay nitong idineklarang pinaiigting na kampanya laban sa smuggling at inatasan na ang lahat ng collection district na palakasin ang intelligence gathering. Dito tayo. Nasaan yung Intel Fund? Yung intelligence gathering at risk profiling at enforcement operation. Meron hong confidential funds ho dito yung ahensyang ito.
Wala ho na hindi na ho ina-audit ng ano ito ng COA. Certification lamang ho ito eh. Nasaan na? Meron na ho bang meron na ho nagtatanong ho tayo kung meron ho bang nangyari. Eto. Itutuloy ho natin. Habang pinalakas ang koordinasyon ng Bureau of Customs sa iba pang mga law enforcement agency ay giniit niya na walang puwang ang pagiging kampante at panahon na upang higpitan ang pananagutan sa loob ng ahensya kasabay ang mas agresibong paghabol sa mga smugglers at kanilang mga kasabwat. Sir Commissioner, malaki-laki ang trabaho rito. Dito lang ho yung mga malalaking supermarket. Isa ho yan sa mga, yun ho, kanilang mga produkto na nanggagaling sa ibang bansa na hindi ho nababasa. Kahit nabasain ho ng tubig yan, hindi ho yan, hindi ho napiktado. Ano ho yung mga yan? Lalo yung mga porcelain. Yan ho ay ikinakarga sa mga barko. At hindi naman ho basta-basta agad yan dadaong dyan ho sa pantalan. Yan ho muna siya dadaong sa dagat. Malayo ho dyan sa pantalan. At ang gagawin ho dyan ng Bureau of Customs, yung mga investigador, pupuntahan ho yung barko at i-inspeksyonin. Aalamin ho nila yan. Pagkatapos ng inspection ay aalis na ho sila sa barko. Babalik na sila sa opisina. Ang gagawin na ho ng mga smuggler. Yung mga porcelain ho na niyan ay inilulubog ho sa dagat. Sapagkat yung impormasyon na aking nakalap mga kaibigan, iyan ho ay ibinigay sa akin na impormasyon nung akin namang mga asset din ho. Yung sa Intel ho, dyan ho sa Bureau of Customs, itong sinasabi ko sa inyo, pag-aralan ho ninyo. Lalo na yung yan mga porcelain na yan yung mga basta't hindi yan nababas, ibig sabihin hindi nasisira sa pamamagitan ng tubig. Example ho dyan yung mga porcelana. Inilulubog ho nila yan sa tubig. Pagkatapos ng investigasyon ng pagsusuri, darating na ho yung aalis na ho yung mga investigador ng Bureau of Customs, uuwi na, punta na sa kanilang mga opisina. Ay yung mga diver naman ho yan, sapagkat meron ho mga tali ho yan, yung mga diver, ay alam ho nila kung paano ho nilang huhugutin na uli yung pataas, iaahon na uli nila yung mga produktong iyan at ikakarton. At pagkatapos na ikakarton, pagdaong yun dun sa pier, hindi, meron ho talagang daungan ho dyan, diretso na ho yan doon sa storage ho. Diretso na yan, karga ng karga. Pagkatapos ho dyan na ikarga, diretso na ho yun sa kung saan man dadalhin. Yan ho ang isang uri ng pag-smuggle ng mga produkto na galing sa ibang bansa. Mga imported ho yan. Sa Bureau of Customs. Diyan ho sa droga mga kaibigan, diyan sa mga pipes. Tatandaan ho ninyo yung mga pipes na yan iniligay nila yan sa loob ng pipes yung mga tubo-tubo. Nilalagyan din ho yun ng mga palaman. Yan, imbestigan din ho ninyo yan. Magiging maingat tayo, Magiging matalino ho tayo. Kung mas matalino ho yung mga smuggler, dapat mas matalino kayo kaysa sa kanila. Yun ang tandaan ho. Kung pag-i-smuggle din lamang ang ating pag-uusapan ho. Yung mga, yan ho ay sinabi ko na ho nung mag-usap kami nung aking pinsan na retired Brigadier General, si Raniel. Sapagkat pagkatapos, sinabi ko rin yung ganitong mga modus operandi. Hindi ko lang alam kung kanya itong ika nga ay iniligay sa kanyang kokote. Sapagkat meron din ho kasi kaming pinag-uusapan nung magkita ho kami dito ho, dyan ho sa Paranaque, sa isang lugar ho, na pinag-usapan ho namin yung yung Shabu Laboratory. Na aming natuklasan. Ito ho ay sinunog.
Nasunog yung operasyon pero bagaman ho nasunog, nailipat, nahuli ho pa rin. Pati yung mga loose firearms, nabanggit ko ho yan kung saan nila ho dapat pupuntahan eh. Sapagkat kami ho mga reporter, kami ho mga broadcaster, meron din ho kami mga asset. Binibigyan din ho namin ng pera, pampagana. Pare, pasadahan mo nga ito doon. Tingnan mo, magtanong-tanong ka doon kung totoo itong mga ganitong balita. Ito pamasahe mo, pamerienda mo. Para din ho kaming mga, kagaya ho, para meron din ho kaming confidential funds. Galing ho sa bulsa ho namin, hindi ho kagaya ho ninyo. Yung confidential funds ho ninyo galing sa gobyerno. Para makakuha kayo ng tip, makakuha kayo ng mga illegal na aktibidad. Sinasabi ko sa inyo, malawak ho itong investigasyon na ito ng Bureau of Customs. Totoo ho yun. Sapagkat tayo naman, meron naman tayong background sa militar kaya alam ho natin ito Ito Ayun hong paghihigpit. Yun hong paghihigpit talagang kailangan. Sapagkat dyan ho nakasalalay ho yung ating ekonomiya. Kapag hindi ho natin pinaigting yung ganitong proseso, wala ho mangyayari. Ang problema ho nga natin yung ating justice system, tama-tama itong si Representative, yung sa 3rd District ng Manila City, si Representative Joel Cho, ayusin. Paano din maayos pag mula sa presidente? Akala ko ba itong Senado independent body. Bakit pinakikialaman ng presidente? Kailangan pa bang manduhan ng presidente? Utusan ng presidente itong mga senador? Nasaan na yung independence? Nasaan na yung demokrasya? Kaya yung justice system ho natin talagang sirang-sira Sirang-sira. Kanino pa kaya tayo babaling to kaya yung mga investor ho natin Wala nang mag-i-invest ho dito pagka ganito yung sistema ng gobyerno ng ating hustisya. Ngayon pupunta ng Singapore. Ano ho yung layon Pagkatapos galing tapos sandali nga muna. Pumunta ho siya ng Canada. Para ho makapag-invest. Ano ho ang target ho dito yung pagmimina. Kakalbuhin na naman yung ating mga kabundukan. At pagtatampisaw naman sa baha yung ating mga kababayan. Ito sa Singapore, ano naman ho ang target ho dito? Sapagkat ang Singapore ho ay ang kanilang priority yung health. Siyempre, magbebenta na naman yung ating gobyerno ng government asset. Baka yung mga ospital ho natin ibenta na naman ho rin. Ang bihirang buhay ito. Baka pag dating doon ho sa Singapore meron ho kami mga ospital ho doon na pwede ho naming ibenta sa inyo. Kasi pinaka-prime ho nila dyan sa Singapore yung kalusugan ng kanilang mamamayan. Dito sa ating Pilipinas, ang kalusugan ho dito patay. Tinatanggalan ho ng budget yung PhilHealth. Binawi nga ho yung budget Kawawa ho yung mga Pilipino dito kaya bawal ho magkasakit. Kaya kung magkakasakit ka para makabawi-bawi ka mag-wheelchair kapag nandun ka sa ospital. Makabawi ka ba lang sa gastos mga kababayan ko pagka kayo na-ospital. Kasi maglumpu-lumpuhan ka para mabigyan ka ng wheelchair. Pusa. Hindi ba? Nabanggit natin dito yung smuggling ng bigas yung nationwide rice distribution drive ng gobyerno. Pagdating doon sa mga beneficiary, sa 10 kilo, nagiging 8 kilo na lang. Tinimbang ka ng 10 kilo. Pagkatapos nung ma-deliver, 8 na lang, 8 kilo na lang. Tinimbang ka, ngulit kulang. Hindi ba?
Kaya ang payo ko sa mga nagdi-deliver, burikiin nyo na yan. Tanggalin yung tigda 2 kilo. Total, papalitan naman yan ng gobyerno lang talagang 10 kilo eh. Di ba? Eh para makapawi-pawi naman kayo. Oh, nasa sa inyo kung susundin niyo. Hindi ko kayo inuutusan ha. Ah? Ako talagang bagaman ako tumatawa, dismayado rin ako. Sapagkat yan ho ang nararamdaman sa bagong Pilipinas eh. Dati sa kanyang ama, bagong lipunan, ngayon bagong Pilipinas. Ang 10 kilo nagiging 8. Ang 13 nagiging 12. Yan ang bagong Pilipinas. Mga kababayan ko, wag ho kayo may stress. Kayo, makinig ho kayo sa programa ni Don Robert Ramiro. Sapagkat iyon ho mga seryosong bagay. Maliban lang siguro pag meron akong karamdaman, medyo malamya ako. Pero pagka ganitong punong-puno ako ng enerhiya, hindi ho kayo mapapaya sa akin. Kung kayo nai-stress, makinig ho kayo dito kay Don Robert Ramiro, dito sa Bigwas News Philippines. Kasi meron ho ako dito tagapagbakuna itong si Catherine, sino pa ito? Kabantog? Si Vilma Kabantog. Veterinarian ho yan eh. Yan ho, tagapagbakuna, kaya inihanda ko yung hiringgilya para doon sa mga tatamaan ho nito, para ho kayo ika nga ay gumaling sa inyong mga karamdaman, lalong-lalo na kung kayo ay may karamdaman ng pagnanakaw. Ano ho tawag doon sa ibang termino? Crypto. Hindi ho cryptopyrosis ho. Kleptomaniac. Sige. Ginoong Alfred Bayani. Mr. Mansueto Puertes. Tatanda tayo ng madali dito eh. Yung mga tirada mong kirit-kirit. Sige, tiradahin mo nga tiradahin. Sige. Okay. Ito ho. Nasa na? Dito muna tayo. Baka maubusan naman ako ng oras eh. Palitan dito, lipat nga tayo muna ng topic ito hong topic naman. Meron ho kasing panawagan itong si Ombi. Anong Ombi? Si Ombudsman Boyeng Rimulya. May panawagan ho siya sa kapwa niya politiko. Politiko din ito. Bagaman ito ho talagang pinilit niya maging ombudsman. Hindi ho makatanggi ito si PBBM, lahat ng kanyang kahilingan talagang ibibigay sapagkat success done deal yung kanyang ginawa kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Success. Na i-transport, na i-deliver niya sa dahig si dating President Rodrigo Duterte. Yan o. Di pa. Ito na. Nanawagan ho itong si Ombudsman Boyeng Rimulya. Itong nanawagan si Ombudsman Boyeng Rimulya sa mga opisyal ng gobyerno na pairalin ang integridad at iwasan ang conflict of interest. Kung magpapatuloy, ulitin nga natin para maging maliwanag. Nanawagan si Ombudsman Boyeng Rimulya sa mga opisyal ng gobyerno na pairalin ang integridad at maiwasan ang conflict of interest habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga mambabatas na iniuugnay sa irregularidad sa flood
Control Projects Anomaly. Minsan tumatama din ito siya eh. Ha? Ha? Si Bendalo eh. O, tama nga naman. Pero, totoo ba ito? O kailang bubudol ka na naman? O, ilan ho ba yung mga kontratista? Ilan ho ba? Ito ho ba yung pinatatamaan mo? Bakit hindi mo imbestigahan at kasuhan? Bakit mananawagan ka pa? Ikaw yung ombudsman eh. Ikaw yung ombudsman? Kilala mo kung sino itong mga kontratistang mga congressman? Bakit hindi mo sila habulin? Tuloy ho natin. Itong conflict of interest ay tigilan na natin. Tama. Tama yung pagkakabanggit mo. Tigilan na natin. Kasama ka dito. Ikaw may sabi. Itong conflict of interest ay tigilan na natin. Correct. Correct na correct. Kaya ikaw ay aking papalakpakan. Ang tanong ko, kaya nyo bang tigilan? Kaya nyo bang tigilan yan? Tutulungan natin. Habang gumaganda, habang malapit na tayong matapos, tigilan na raw yung, kung ikaw daw ho, dapat daw ho ay mag-set ng standard ang ating let's set on standard in our country of decency. Meron naman ho, dapat daw mag-set ho tayo ng standard, dapat ho magtakda ho tayo ng panuntunan para magkaroon naman ho tayo ng delikadesa. Maging ano ba ito? Binigyan din ho na hindi dapat na maghalo ang negosyo at politika. Kung magninegosyo ka, ay huwag kang magpolitika. Ito ho ang sabi ni Boying, ni Ombudsman. Hindi lamang ang party list representative. Dito sa party list representative, marami ba ditong kontraktor? Ang saklaw ng investigasyon, kundi pati ang district congressman at iba pang kontraktor na umano'y may kaugnayan sa controversial na flood control. Balik tayo na naman dito eh. Binubulan nyo kami rito. Ang tagal na hong issue ito eh. Ngayon ka pa nagngangal-ngal ng ganare. Yung mga flood control na yun, mga district congressman na yun. Yung mga isa lang pinakulong nyo dyan, yung Diskaya. Sapagkat yun ay pinagtanggol ni Senador Marcoleta, pati si Marcoleta, inyo pa rin ikinulong. Yan ang justice system mo natin, mga kababayan ko. Ay, naku. Handa ko rin aking mga pagbati, mga kaibigan. Ayoko nang patulan ito si Ombudsman, sapagkat sunog na itong wala nang kawenta-wenta itong mga ganitong argumento sapagkat mag-iisang taon na ho. Wala pa nga ho kayo na ipakulong na congressman. Sapagkat yung mga congressman na ito hindi ho lumalaban sa gobyerno. Yung mga lumalaban lang ho, yung mga detractor lang, yung mga hindi sumasang-ayon sa patakaran ng gobyerno ang inyong kinasuhan at inyong ikinulong. Wag nyo na kaming bulahin ha. Kaya hindi ba yung kaibigan ko diyan sa Anaheim, California, Madam Josephine Macapagal, kay ni dating President Gloria Macapagal at ngayon congresswoman.
Ito namang si Farah Gagarani, diyan ho sa Canada. Diyan ho naman yung aking pinsan na si Loreto Ramiro, diyan ho sa Itiague, sa Isabela ho. Condolence ho sa pamilya ho. Ito ho ay pumanaw na noong 13 ito ho ay naging presidente ng Kabisig Cooperative ho. Si Kuyang Loreto, condolence ho sa family ho. At itong si Wendilyn Reyes at itong si Lourdes Sadicon, diyan ho naman yan sa US, si Engineer Apostol Esperidion de Gayada, Danilo Lagahit, Wilfredo Gutierrez, Atanasio Briones at yung kanyang misis, si Beng, si Sudeli Permalinoy, Miriam Barbosa, si Josepina Cabinta Ramos, si Catherine Hamis, Bill Makabantog, yung aking bakunador. Nancy Roma, Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, Luz Mainit, Paterno Gahonera at Sinaida. Yung aming advisor, Ma'am Ibon Katli at itong si Ma'am Rose Kalikaran na siya hong sumusubaybay sa aming chat group ho. At siyempre, hindi ko naman pwedeng kalimutan yung aming lalawigan dyan ho sa lalawigan ng Romblon, partikular dyan sa isla ng Sibuyan, ang The Galapagos of Asia, Sibuyan Island, yung aming mayor ho dyan. Ay doon sa munisipalidad ng Kahijukan, Attorney Marvin Greg Ramos. Dyan ho naman sa San Fernando na inuukwelkil ho dyan. Ang yung pagmimina, ang mayor ho dyan ay walang iba kundi si Nanding Marin. At dyan naman sa Magdiwang, si Mayor Noel Joseph Machon. Ang aming gobernadora, Governor Trina Permalo Fabig, at ang aming Lone District Representative ay si Congressman Budoy o si Leandro Budoy Madrona. At hindi ko malilimutan ang aking doon ho sa barangay na aking sinilangan sa Danao, Kahijukan, Sibuyan, Romblon. Yung ang aming barangay chairman, nakamag-anak ko rin, si Greg Villanueva. Ang kagawad si Lydia Marasigan, si Henry Regala at Roger Ragot. At yung aking pamangkin, si Raymond B. Galindo. Jetty Ibabaw, Arnel Rodone, secretary nila sa barangay, si Evelyn Formanes, ang treasurer ni Risa Baron, at yung kanilang tagapag-ingat ng mga dokumento ay si Vanessa Mesa. Sa aking mga kaibigan, si Ding Grabo, si Bayani, Alfred Bayani ho, dyan sa Nueva Ecija. Maging yung aking publisher sa Diario Casado at CEO ng KBS RMM News, Diario na TV pa. Yung aming si Boss Alan Bordillos, yung anchorman namin, ng KBS, si Arnold Namoko ng Mindoro. At yung news director na si Win Lawson, yan ho naman sa Waray Upay. Waray Upay. Diyan ho naman yan sa Waray-Waray ho ariin sa Samar. At siyempre, yung sinarambo-rambo, si Jimilin Nietes, Presi Pangilinan, Senyoron Martinez, yung aking pinsan na si Leo Ramiro ho, sa Ramiro family, si Kuyang Normario Ramiro, si Kuyang Nelson Ramiro, si Vice Mayor Christopher Ramiro, si Attorney Ronald Ramiro Ranyon, si retired Police Lieutenant Isidro Ramiro, si Senior Master Sergeant ng PNP, si Mandy Ramiro Salcedo, si Noemi Ramiro na ito naman ho sa Marianas Island, si Manang Flora Rizzo dyan ho sa Danau Huyan, si Manang Mel Barabino naman dyan ho yan sa Kahijukan, Sibuyan, Romblon. At sa lahat ng mga nagmamahal sa palatuntunang ito sa inyong lingkod, maraming salamat sa mga kababayan kong Palawinyo, maging sa buong universe. Bukas na muli ho. Araw ng Huwebes, bukas ho, at tabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Biguas News Philippines.
Sa ngalan ng ating mga magigiting na mga nakasama sa palatuntunang ito na sina Tech Aaron, sina Tech Leo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating program director, nasa mid ako. Nasa mid ako, Sir Jeep Balahunda. Sa ating station manager, Ronnie Dave Abile. Sa ating general manager, Naomi Cascara. At ang inyong lingkod, walang iba kundi si Don Robert Ramir. Hanggang sa muli.